Hello, Wonder VAs! Magandang hapon po and welcome to our webinar for today. Free webinar brought to you by VIM Philippines. And if you're new here, heart ka naman dyan. Paramdam mo na nandito ka. And if you're new here, hi, I'm Blessy. I'm one of the social media managers here at VIM Philippines. And I'm with my beautiful co-host, my partner, the operations manager of VIM Philippines, Miss Glenna. Hi, good afternoon to you, partner, and also to our attendees na nandito sa Zoom. Good afternoon, Wonder VAs. We have 70, and also we are live on our Facebook page. So, sa Yes. mga nandyan, pasok kayo dito kung gusto ninyo mag-avail ng free certificate na always nating sinasabi, libre. Libre at walang babayaran. Opo, tama po kayo nang naririnig. Yes. Talagang libre. Wala po tong fee. Dami nagtatanong kung magkano daw ba yung training, paano daw ba tong webinar. So Oh, this is all for free na binibigay po natin dito sa Vein Philippines because our goal here is to give free education talaga, free resources to become a virtual assistant at mag-guide po ang bawat aspiring VA sa kanilang journey dito sa remote work na ginagawa natin. So, and also this is our way to give back, to give thanks to the community ng virtual assistants. Ganun po ka-generous yung boss natin dito sa Vein Philippines. At that's why we're doing this for free. And i-share na rin natin tong opportunity na to sa iba if you know someone that would love to become a VA or gusto mag-work from home, gusto matuto about anything about working remotely, then feel free to share the link. Nandyan po yan sa Facebook na nilagay na rin po namin yan sa lahat ng platforms. I-share nyo lang yung link, then sama natin sila dito para magkaroon sila ng idea ano bang mga ginagawa-gawa natin dito at yes. magkaroon tayo ng knowledge about it, no? Kamusta ka ba, Ma'am Glenna? Ngayon, nilalamig at makulimlim ang panahon. At kamusta ang Oo weather nga. dyan sa inyong lugar? Ganun din. Parang may times na aaraw, tas biglang Oo. uulan. Oo. Ganun. Parang mood ng girls pa iba-iba. Ay, relate na relate tayo dyan. Talagang paiba-iba ang mood. Paiba. Uy, may naghaha. May naka-relate. Sino ang Paiba-ibang. wala sa mood or may mood swing ngayong araw? Tawa naman Oo. dyan. Oh, yan mga may nararamdamang kasabay ng panahon. Paiba-iba din. At yung mga partners naman na boys na gulong-gulo na kung paano ba manunuyo at kung paano ba ang mangyayari dito. Topak day. Oo, toyo day ba? Ayan. So ngayon, hindi naman natin sisimulan tong webinar na to hanggang hindi natin pinag-uusapan yung house rules. That's why Miss Glenna will Yes. discuss about it. Mga kadyang partner, as always, we do tackle about house rules para uniform tayo at wala munang magtatanong. Okay, siguro sa mga may magtatanong yung mga medyo late comers. Okay, so house rules tayo. Always be good to one another, no bashing or harsh words. Yes. Always be kind, sabi nga. So please use Q&A tab for your questions. Bakit? Dahil disable po ang chat box sa mga participants pero anything you type in there ay nakikita ng panelists. So don't worry, hi lang kayo dyan, mamaya pa-shoutout kayo, okay lang. Tapos yan, please rename kasi po, meron, laro tayo mamaya, okay? So, depende na sa ating speaker siguro kung break siya ng 2 p.m. or itutuloy-tuloy niya tong discussion, okay? So, para na rin alam niyo na question niyo yung sinasagot during that time. Ang question and answer natin sa later part ng ating session, okay? So, please stay until the end of this session for the attendance na ipipamimigay natin. Ito yung certificate. So, kailangan nakalagay yung name ninyo mamaya, yung email address ninyo, para yun yung, kung ano yung tamang pangalan nyo kasi yun din yung magre-reflect sa certificate ninyo. So, hindi namin yung binabago. And also, so mga latecomers naman, don't worry kasi pinapost naman natin tong recorded webinar sa ating YouTube channel, sorry, every Wednesday. Okay? So, Yes. pwede nyo siyang balik-balikan at pwedeng-pwede ninyong share sa iba. Okay? So, enjoy learning, Wonder VAs. Back to you, partner. Thank you, Ma'am Glenna. And guys, enjoy learning. Talagang i-take natin lahat ng time na to kasi
minsan lang magkaroon ng libre at madalas dito lang yan sa Bain Philippines. So, kunin niyo na yung mga notebooks nyo, yung mga notepads nyo para pag may mga questions kayo about the topic for today, kita nyo naman sa screen namin, advanced techniques for solving customer problems. As a VA, di ba Ma'am Glenna, hindi natin maiiwasan to. Mm. Hindi Yeah. natin maiiwasan yung mga problems or mga issues or mga ayan na, nakita nyo naman din, customer problems talaga. So, pagdadaanan talaga natin to. And Mm. maganda na ready ka at meron kang idea kung paano natin siya sosolusyonan. So, allow me to introduce our speaker for today. Wag na natin tong patagalin. Simulan na natin agad yung topic natin for today dahil yan naman ang heart of our webinar. So, guys, i-welcome natin ang ating speaker for today. We're very honored at sobrang happy kami na siya yung speaker namin for today. So, isa po siya sa palagi nating nakakasama dito sa webinar every week. So, for the last ilang weeks din na nakasama natin siya and actually, she is one of our finisher ng interns namin dito sa Vim Philippines SMM team. So guys, with her growing experience and passion for digital communication in customer care, she brings fresh, practical insights on how to handle clients' concerns with confidence and with strategies. At yan ang i-discuss niya for today. So guys, let's give it up for our speaker for today. Hindi siya magbubukas ng camera. Hindi siya magbubukas ng microphone hanggat hindi niya siya pinapaalanan ng heart, ng applause, ng celebrate, lahat ng reaction dyan sa Zoom. Let's all welcome our speaker for today, Sheila May. Come on, guys. Hello, Sheila. Good afternoon. Kamusta ka? Good afternoon, Miss Glenna. Good afternoon then, Blessy. And nice to meet you again dito sa View. And good Yes, afternoon din sa welcome. lahat ng nanonood today. So, ayan. Yes, ayan, welcome. Ang daming nag-heart, ang daming nag-applause, and ang dami rin bago ngayon at mga aspiring na VA na nag-join for today. So, before you start, makikiintriga lang kami ng konti. We want to know your backstory, kung paano ka nagsimula sa journey na to. Konting ano lang, kwento lang for them. Ayan. So, sa journey na to, parang nag-start talaga ako as a apprentice dun sa um kay Mommy MK Bertolfo, if anyone know her, ayan. Nag-join Yeah. ako dun sa apprenticeship program niya. So, afterwards, parang may benefit kasi yung pagiging top mo as an apprentice ni Miss MK. So, saka sa napili na top 3, then na-add ako dun sa GC wherein dun din na-drop yung mga opportunities available. Ano naman siya, parang assorted siya or parang iba-iba siya. Pwede pang science or pang finance, depende. And then, nung nakuha ko doon, nag-drop kasi si Miss Maan ng opportunity to have an internship with FAME. So, wala naman akong opportunity, ay, wala akong alam about SMM that time. Alam ko lang mag-post. So, yun, nakapunta ako sa FAME to join them. And then, for, um, for 400 hours na nag-render ako, ang dami ko din natutunan kasi may mga training materials sila and talagang nakakasabay ka sa daily huddles nila, ano ba yung nangyayari within the team. So, malaking tulong siya. And for the customer support, ito na yung bread and butter ko. So, talagang halos araw-araw, ito na yung ginagawa ko every night. So, yun lang naman yung Ayan. introduction ko. Yun. Thank you, Sheila. I'm sure everyone is really excited na sa topic natin at gustong-gusto na nilang matuto. So, the floor is already yours. You may now share your screen. Yeah. Ayan. Wait lang natin yung screen natin for a while. Yan. So, on our first slide, as mentioned, I will be having yung from frustration to resolution, advanced techniques for solving customer problems. So, ito yung pinaka-topic natin. And I hope okay kayong lahat today. And if hindi naman okay yung iba sa inyo, I would like to appreciate each one of you for still being here and for attending this session. Mahirap umattend ng hindi okay, pero you're still showing up to let us know that you would like to improve yourself and to have another job that will give your family a better future. So is it okay for you to send a clap emojis or thumbs up or a heart knowing that
we all try to move forward in life. Ayan. So thank you everyone for showing that emojis, and let's proceed to working ourselves better and to have an opportunity. I hope after this session, may iba sa inyo na mag-opportunity na because you can handle any customer complaints moving forward. Okay? So, for working in 9 years, so I've spent really most of my career working directly with clients. Kasi naging external auditor din ako. So, ayun talagang personally, nag-jump kami to one client to another client just to visit them and to check yung mga um, accounts nila. And then, I've moved forward to a customer support consultant, and this is the one that I've been doing for 3 years, more than 3 years now. So night shift ako, and I've been handling, I think I've handled 20 clients in a while, and now currently, since nag-new fiscal year na kami, I've been handling 12 clients. So ayan. So, ito na talaga, as mentioned earlier, is my daily bread and butter. So, it's not just listening to complaints and to solve clients' problem, but we really have to be clear and be confident in addressing those. So, hindi man ako nag-start as VA or hindi pa talaga ako totally VA kasi intern pa lang yung napuntahan ko. Pero yung skills na mina-manage or ginagawa ko is really handling clients relationship. So once na may na-assign sa aking clients, we are the one to engage with them. We are the one to handle them, and for any escalations needed, that's the only time that our manager pops up and assists us. So para talaga rin akong VA in real essence, pero yung work ko pa rin is still an in an employee or employment relationship. So, yun. And then, may question lang ako to everyone. You can shout your answer sa Q&A. Nakikita ko naman, kagaya ni Philip, nag-message siya na maganda daw yung lighting natin today. And looking good daw tayo today. So, thank you, Philip, for that. And for Joanna, good afternoon din. So, ayan, nakikita ko yung answers nyo. So, ang question ko is, be honest ha, sino dito yung nagtatype ng noted po habang umiiyak na pala sa back-end or naka-receive na ng mga galit na message from clients tapos yung unang instinct mo or unang naisip mo is mag-resign na ako? Sino yung ganon? Ayan. So, if ganun yung nafe-feel nyo, no, nafe-feel din naman yan ng mga customer support, usually, lalo na kapag exhausted na or overwhelmed. So, eto pa, sino dito yung nakaka-experience na ng rejection during client interview? Yung tipong kinabahan ka na, nag-overthink ka na sa lahat ng sagot mo, tapos wala na, sinzone ka lang pala. Ayan. So, same sa inyong lahat. Di na ako mention ng name, pero same, I feel you everyone. So, alam mo, it's okay that this happened because it always makes us improve. It always ask ourselves na, ano ba yung kailangan ko pang gawin? Ba't ba hindi ako makuha-kuha ng mga clients na to? 'Di ba? Kasi once na na-identify mo na yung kailangan mo i-improve, it will build your confidence. It will make you feel clear on what you would like to have as a job or what you enjoy to do in a job, and also it will make your mind calm kasi na-assess mo na eh, di ako nag-work dito sa field na to, maybe on this field I can do it, parang ganun. So today we're not just learning how to answer emails or fix errors, we're learning how to be that kalmado VA na kahit may tension, kahit may pressure, we are the VA that the clients would like to keep. Okay? Ayan. So, yung first question ko siguro on our, before yung next slide natin is, minsan, di ba, hindi mo alam kung galit na ba talaga yung clients natin or wala lang ba talaga siyang nakuhang kape today, kaya siya high blood. Ayan. So, most of the time, hindi naman talaga sila galit. Pero, ano kaya yung sa tingin nyo na nagpapa-feel sa kanila ng frustration? Ano ba yung mga parang overview nyo dyan? Naiisip nyo, ba't ba frustrated yung client ko today? Or bakit ba na-frustrate yung mga client sa akin during interview? Ano yung mga nafe-feel nyo kaya causes? Eh, Feel free to chat din sa Q&A kasi nababasa ko siya. Kasi kailangan natin maging interactive in this kasi doon yung ma-assess sa sarili nyo ano ba yung kailangan natin i-improve eh. Tama, Rona, sobrang daming work. Sobrang nakaka-frustrate talaga yun. Ayan, sobrang exhausted na daw siya. 10 years na siyang nasa on-site and kailangan niya makahanap ng remote job.
So, natutuwa daw siya to have Veem for giving them free seminar. So, thank you, RV, for that and for appreciating Veem on what they are doing for each one of us to improve ourselves. Yan. Pero usually talaga, na-frustrate si client kasi sobrang daming work tapos parang hindi natin siya nagagawa and ang daming pressure as well, sabi nga ni Grace Zamora, di ba? So, yan. So, moving on to our next slide, Miss Glenna. Ayan. So, ayan, yung table of content pala natin. Sorry, nag-start na ako sa introduction. And then, yung second slide natin is understanding na yung frustration and root cause analysis. We'll also tackle about yung techniques and handling complex problems ng customer issues and yung turning complaints to a client loyalty. And also, we'll leverage this support experience kung paano kayo makakaland ng VA roles. And lastly, you can do our Q&A, though it will be an interactive one. Every session I'll be asking for you to assess yourself then during our topics, okay? So, ayan, nabanggit ko na naman na 9 years na rin ako in um, working, napuntahan ko na yung manufacturing, yung consulting, audit, insurance, and ngayon nasa IT software ako or nag-a-assist ako ng mga customers na merong system na nag-purchase sa amin. So, I've spent most of my career working directly with clients talaga. So, from external audit, as mentioned earlier, up to becoming a financial or functional consultant here in the systems or ERP systems. Okay? So on the next slide, ito na talaga yung topic natin. Understanding frustration or root cause analysis. Ayan. So tatlo lang naman talaga siya. Yung first is yung common causes ng customer frustration. So usually yung client na frustrate siya hindi dahil sa mali tayo eh. Pero kasi feeling nila na ignore sila or feeling nila they are confused or all of their tasks are out of control. Pero alam mo ba na whenever the client is upset, whenever the client is frustrated, that is your chance to shine. Kasi kailangan nila ng customer support para makiramay sa kanila sa problema nila, para magsabi sa kanila na, I can help you with that. Or kahit frustrated na sila sa'yo by that time, I can do something more, I can do something better para ma-improve yung pinagmumula ng frustration mo. So, lagi mong isipin na yung galit, yan yung opportunity natin to become better and to have that client engaged with us. Okay? Yung second, yung sa emotional versus logical problems. Yung client kasi, minsan na-upset yan kasi late na yung report or because wala talaga nagsasabi sa kanila ano nangyayari na dun sa report. Sobrang blind sila. Minsan, alam namin din natin na kapag sobrang daming job, di ba? Parang hindi na natin talaga kayang ma-update si client. Pero alam natin sa sarili natin na we're doing something on that task. Pero yun nga yung nagkakos. So, kailangan natin malaman on this part na frustrated si client. Emotional lang ba yung issue niya? O ang issue niya is kailangan niya ng facts. So, kung emotional siya, kailangan mapakita natin na nakikiramay tayo dun sa pinagdadaanan niya. Na, client, yung report mo, magagawa ko siya. Just give me enough time and alam ko na frustrated ka and I would like to help you on that report. I would like to give my best effort on that. Just give me a timeline. So, kailangan lang niya yun. For logical ones, kailangan nila ng facts kung ano na ba yung nangyayari dun sa report. Kailangan mo sila bigyan ng information na ano ba yung mga kailangan kong bigyan ng emphasis. Bakit ba hindi ma-proceed tong report na to? So by that time, kailangan mo ba sila bigyan, hindi mo sila kailangan pakiramayan kasi hindi nila kailangan yun. Ang kailangan nila is facts. Bigyan mo ako ng update, detail by detail, and let's move forward from that. So kailangan mo silang i-assess whether they are emotional or logical problems. Yan. So for the next one, yung sa framework. Oh, sorry, for the last topic nung last slide yan. So yung sa framework na pause, probe, and provide, lagi ko itong ginagawa. Kasi aminin natin na whenever clients send us a message na galit sila, parang ang emotion din natin, we are feeling attacked. Na parang ginajudge na tayo based on our personality, based on what we cannot do. Pero kailangan nating mag-pause, kailangan nating mag-calm down. And huwag tayong mag-reply emotionally kasi magsasabog tayo ni client. Magagalit din siya at magagalit ka lang din and hindi maganda yung magiging result. So just pause and give yourself time to calm down. Once na okay ka na, once na everything is settled, at saka ka mag-respond. And then for the probe naman, minsan
follow na lang natin kung ano yung gusto ni client, di ba? For example, sabi ni client, gusto ko ng Coke. Pero hindi mo inas kung gusto mo ng Coke kasi nauuhaw ka o gusto mo ng Coke kasi nakikrave ka lang. Magkaiba kasi yun eh. For example, gusto ni client ng Coke kasi nauuhaw siya at masarap yun. Kailangan urgent na yung pag-deliver mo ng Coke. In a minute, nandyan na dapat yan kasi talagang galit na galit yan kasi uhaw siya eh. Pero pag sinabi niya nagki-crave siya, yung cravings kasi it can take time. Pwedeng after 30 minutes, after an hour, at saka mo siya ma-deliver. So, kailangan ma-identify mo siya na masagot niya na kailangan ko yung cook kasi uhaw ako. Kailangan ko yung cook kasi nagki-crave lang ako. So, kailangan open-ended question. Wag yung yes or no lang. Kailangan mo i-ask sa kanila, bakit? Bakit ka frustrated? Anong kailangan mo? Ayan. So, yun yung pinakamahalaga mga tanong. Okay? So, sa provide naman, kunwari na-identify mo na, di ba? Na ito yung kailangan ni client, yung Coke, yan. Kunwari lang. So, yan. Kailangan magbigay ka ng clear and calm solution. Paano siya magkakaroon ng isang Coke? Kunwari, pumunta ka sa tindahan, may ganitong item doon, bumili ka ng Coke, magbayad ka sa cashier. So, may uwi mo na siya. Yun yung clear and calm solution, 'di ba? So simple lang yung sinasabi ko para mag-grasp natin lahat and para on the same level yung ano natin, simple examples. Okay? So kailangan lang natin siya na gawin. Mag-pause, mag-probe, and mag-provide. Pero may naka-encounter na ba sa inyo na nagalit si client, tapos kayo din nagalit? Ano yung naging ending nyo? Hindi ako nag-mention ng name, pero I just want to know ano yung naging ending nyo nung nag-try or nag-attempt kayong mag-respond during that moment na triggered kayo. Ayan. Kung meron, let me know so that alam ko din kung ano yung mga nangyayari sa inyo and if ever na kailangan mo siyang i-improve, ma-identify mo din, di ba? Kung ano yung mga next steps for improvement. Din. And for example, sa akin, no, sa real scenario ko with the client. So, meron kasing functionality sa system na hindi nag-work. So, may manager, nagbigay siya sa akin ng client na sabi niya, si client sobrang frustrated na. Tapos gusto ng bagong consultant. Tapos nung tinanong ko kung bakit, sabi nila, either mabagal daw yung pag-progress ng mga case nila or hindi nila talaga nakikita kung anong status ng mga cases or may previous consultant na hindi naging match yung expertise niya dun sa kailangan ni client. Hindi ko naman kailangan i-address lahat yun, di ba? Kasi pwedeng yung expertise ko din hindi talaga nag-match dun sa kailangan ni client. Pero ang ginawa ko lang talaga is, after that, nag-schedule agad ako ng meeting with the client. Tapos, inintroduce ko yung sarili ko. Tapos, shinare ko yung mga list na binigay sa akin na current status ng process nila. Yung tinanong ko kung ano yung mga status nun, ano pa yung mga kailangan gawin doon. Then, kung kunwari, wala sa list yung kailangan ni client, inask ko sila, ano pa ba yung mga gusto nyo mangyari na wala pa sa list? Kasi by that moment, ano eh, ma-feel ni client na, oh, I've been heard. Parang ganun. Parang may nakikiramay na sa akin dun sa mga iniisip ko, sa mga gusto kong gawin na hindi ko magawa. May someone na tutulong sa akin para doon. Kaya lagi ko tinatanong kung meron pa talaga silang mga concern na wala doon sa list. And then afterwards, para ma-ensure na may continuity yung meeting namin or may continuity yung engagement namin, I really ask them their preferred schedule para mag-update kami per week or kung gusto nila monthly para ma-ensure ko lang na na-heard ko sila every time or every week and ma-ensure na walang negative vibes sa amin or negative na nafe-feel si client towards me. Yan. So after that meeting, nag-thank you na lang talaga si client and nagsabi siya na naging malinaw na lahat ng task nila. Ayun, until now, client ko pa rin siya. So kasi yung clarity talaga, no, yun yung magbibuild ng trust sa'yo. Whether late na yung task, hindi mo pa nasasubmit, or minsan kailangan lang talaga ni client na mapakinggan siya during that time, pero hindi pa niya kailangan yung report. So, kailangan lang natin talaga maging clear to them na ito yung status ng task. Hindi pa siya magagawa today, but this week magagawa siya. Kailangan maging malinaw yung mga next steps towards them. So, yon. Ayan. So, may nag-raise ng hand. Feel free to chat lang kung may mga question ka. Mababasa ko siya. Ayan.
Ayun lang. So, meron kasi parang nag-meeting daw sila na ma-evict na pala siya. Pero gusto pa niya mag-explain. Kaso, um, gusto daw sana niya ipaliwanag kung ano yung kulang sa task niya. Pero naunahan na siya eh. So yung mga instances na yun yung mape-prevent natin whenever we have yung mini-mention ko kanina na recurring meetings. Parang meron talaga tayong scheduled meeting with our client na ito na yung status update, ito yung kailangan natin gawin next week. Kasi mape-prevent natin na mabablind. Hindi na sila mabablind dun sa mga nangyayari. Okay lang kahit hindi mo siya ma-provide agad. Pero if may urgency, always find someone na makakatulong sa inyo para ma-provide yung kailangan ni client. Kasi and at the end of the day, ang kailangan kasi natin, masatisfy si client. Kasi yun yung trabaho ng customer support. Kahit tayo as VA, yun yung trabaho natin trabaho nyo na ma-provide talaga kay client yung customer satisfaction. Currently, wino-work on ko siya kasi yun din yung kailangan ko on myself. Kasi syempre hindi naman everyday perfect yung day natin, di ba? Pero kailangan nating mag-improve everyday. So always remember to pause, probe, and provide. Okay? Ayan, nakalagay naman dyan kung ano yung mga gagawin nyo on those certain matters. Ayan, so meron din nabanggit dito na may argument daw yung staff nila with one of their clients dahil sa frustrated na nga daw yung customer. So after the phone call, the team felt yung frustration too. So nagpasa-pasa na yung frustration. Lahat sila galit, 'di ba? Kasi totoo yun eh. Totoo yung feeling na yun na pag may galit sa isa, talagang ma-feel mo siya. Kasi ma-absorb mo siya, kaya kailangan mo talaga mag-pause para mag-calm down ka, hindi ka makisabay dun sa frustration. Kasi sabi niya, I made the call to our customer to know the RC of the problem and what I can do to somehow offer a solution. So maganda yung pinakinggan niya yung customer, di ba? Tapos parang naging nag-initiate siya para malaman or mabigay kay client na I'm finding ways to offer you a solution. Just let me know what is the problem. So maganda yung mga nagiging experience nyo towards this customer support. Kasi talagang everyday mafe-feel mo yan, lalo na kung VA ka. Yan. So if ma-remember mo yung tatlong framework na to, just do it and it will make you a successful one. Pero alam mo kasi, yung rejection, um, masakit siya, di ba? Minsan nakakahiya siya. Kapag kunwari nag-interview tayo, tapos rejected tayo. I always feel that hindi lang naman ako once apply. So, madaming beses ako nag-apply kung alam nyo lang. Pero may dahilan yan. So, just like clients, sometimes they're not rejecting you hindi ikaw yung uncertainty, yun ang nafe-feel nila towards you, yun yung nire-reject nila. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na capable ka. Pero by that time na na-interview ka maybe, there is something missing during that time. So, yun. So kung mag-i-interview kayo, just pause whenever a question is asked and then think of it. If ever na kailangan nyo pa i-probe yung question na yun, just ask them why so that mas mabibigay nila yung proper question for you na ma-answer mo clearly. And also you could provide them next steps on how to achieve or how to execute yung question na binibigay nila. Diba? So, wag agad madedemotivate, mag-pause muna. Tapos kapag tatanong na si interviewer, anong part ng interview ang naging mahirap? May part ba na kinabahan ka or hindi naging clear? Ang i-provide mo na lang is ano yung mga i-adjust mo next time? Ano yung mga mabibigay mong clarity or mga examples or mga mabibigay mong notes sa kanila na marerecall nila na si interview or si applicant na to is ganito siya talagang itatry niya yung best niya kasi na-probe niya sa akin or na-provide niya sa akin yung mga next steps niya towards sa task na kailangan kong ipamanage sa kanila. So, basta kailangan lang talaga ng clarity and confidence. Hindi pwedeng sasagot tayo ng call pero alam natin na something is missing sa atin tapos parang hindi tayo confident. Minsan, pag sinagot natin yung call, kahit hindi mo alam, just pick something from your background na sa tingin mo makaka-overcome or makakapagbigay kay customer na sa experience ko na to, sa tingin ko masasagot ko yung kailangan nyo on this task. Just pick something na small that will make a big difference during the interview.
lagi niyo tandaan na na-experience, possible na na-experience niyo na siya and hindi niyo lang siya na-execute or na-express clearly dun sa nag interview sa inyo. Ayan. So, kung kaya mong i-handle yung frustrated client, mas kaya mong i-handle ang isang no sa interview mo. So, gamitin mong training yung mga frustrations ni client and not a trauma. Okay? Tandaan niyo, mental health matters. Okay? So, yung next question ko is, kung may award lang ang pag-reply ng let me check on that, kahit alam mo na yung sagot, siguro panalo na tayong lahat. Sa tingin niyo ba? Yung parang dinadelay lang natin, pero alam naman na talaga natin yung sagot, di ba? Kasi hindi mo naman talaga kailangan maging expert para makapagbigay ng support. Kailangan mo lang ng pagiging kalmado, kailangan mo lang ng context, kailangan mo lang ng clear steps, okay? So here's a sample scenario, sabi ni client. Hi, this thing is not working again. Please fix it. Paano ka mag-reply doon? Ano yung mga isasagot mo, di ba? Na-assess mo na ba yung sarili mo if tama nga ba yung magiging reply mo kay client kung ikaw yung nasa sitwasyon, 'di ba? So, ayan yung topic natin sa next step. Parang sobrang vague no tanong ni client, "Hi, this is not working again. Please fix it." Parang walang clarity and kailangan mo maging clear. So, yung techniques natin on the next slide, ayan. Ayan yung mga kailangan natin gawin kapag hindi clear yung binibigay ni customer na complaint. First, kailangan maging active ka to listen to the client. And kailangan talaga i-document mo siya. Sorry, kailangan natin mag-notes talaga. Kahit ako, no, sa system namin, meron kaming tinatawag na use case field or para siyang um, parang sa Facebook, what's on your mind, ganyan. Doon mo ino-note lahat ng mga sinasabi ni client. Para once na sinave mo yung document na yun, may reference ka, no? Ano ba yung mga problema ni client? And re-review mo siya para i-identify kung ano nga ba talaga yung main issue niya. So, yan. So, i-restate lang ni client na kailangan niyang ma-heard siya. Then, ida-document mo lang lahat ng sasabihin niya. Then, yun yung actively listening. Pero, may times kasi na nasabi na ni client yung problema niya, pero hindi siya match dun sa expertise natin. So, yun yung kailangan na ng escalation. Yung kailangan mo na i-pass yung issue to someone else na sa tingin mo makakapagbigay kay client ng customer satisfaction. Kasi for example ako, no, I always take time kasi na i-grab ko yung opportunity to learn. Pero yun pala may urgency na si client to fix, na ma-fix yung problema. So, kahit i-delay ko siya para matutuwa ko, hindi ko siya pwedeng gawin. So, I always have people dun sa company namin na I usually talk to kasi sila yung magaling dun. And also, I really list them on my notes na. For example, si person 1 magaling siya sa tax, si person 2 magaling siya sa accounting, si person 3 magaling siya sa mga script, sa mga IT. Silang mga person na yun yung iko-contact ko whenever may something. So ikaw, if sa tingin mo there's someone around you na makakatulong sa'yo na mag-resolve ng isang issue na sa tingin mo ang tagal-tagal na, just ping them. Di mo kailangan ng reply nila agad, pero at least you try to ask them. Kasi hindi mo alam yung next eh. Malay mo sila na pala yung tutulong sa'yo. If they ignored you, that's okay. At least you tried. Kasi mas malaki yung chance na gumaan yung burden sa isip mo dahil nag-ping or nag-chat ka sa kanya. Ayan. So, yung education naman, ito yung parang kailangan mo na lang talaga i-teach si client kung paano ma-prevent yung issue the next time. So, kailangan malaman mo kung ikaw ba yung mag-handle or kailangan mo na ba i-escalate yung isang task. Yun kasi yung makakapagpatulong sa'yo na ma-close agad yung isang issue. Ayan. So, may question ba doon? Let me know lang dito sa Q&A. Mababasa ko naman. And then for the empathy mapping, ito lang talaga, ito paulit-ulit tayo sa empathy, di ba? Kasi ito lang talaga yung pinakamahalaga din eh. Yung ma-feel talaga ni client na na-ask natin sila ano yung na-feel nila, ano yung gusto nilang sabihin, ano yung gusto nilang gawin. So, sobrang halaga niya. And also, kailangan mas speak mo yung language nila kasi feeling, minsan, kunwari,
happy pala si client. Yun yung language niya. Hindi pala talaga siya frustrated. Pero pag pinakinggan mo siya on your end, akala mo frustrated siya. So, nagmi-mismatch yung communication niyo. So, kailangan mo talagang maramdaman whether kung naka-video on si client, makikita mo sa mga mata niya, sa reactions niya, kung galit siya, or kung naka-off naman, makikita mo naman, or maririnig mo sa boses niya na frustrated siya, and yung mga words na ginagamit niya is hindi na talaga magaganda. So, yun. Sa mga nag-raise ng hand, just let me know in the Q&A for kung may question kayo. And next one sa robotic scripting. Di ba usually ang tinuturo sa atin kapag may mga delays or may mga hindi tayo nagawa, I apologize lang or sorry for the inconvenience, up until dun lang. Pero ang totoo kasi kapag mag-a-assist ka ng client based dun sa araw-araw kong ginagawa, ang kailangan mo kasi talaga is sabihin sa kanila na, client, alam kong frustrated ka. Aware ako na ganyan na nafe-feel mo. Ano ba yung kailangan kong gawin para ma-fix natin yung issue ng tayong dalawa? Or is there someone na kailangan ko pa bang kunin para ma-fix yung issue ng mabilisan? So, kailangan may proactive effort ka din eh. Hindi lang basta nag-apologize ka. Ano yung next step mo? Ano yung gusto mong gawin for the client to make them feel better? Ayan. And lastly, yung sa proactive naman, ito talaga is preventing na ng issues. Parang before the issue arise, may mga next step ka na. For example, ako, dumating kasi ako sa point na dumami yung mga clients ko na hindi nag-renew for so whatever reason. So, para ma-prevent yan, ang usually na ginagawa ko na ngayon is to have those recurring meetings. Usually weekly siya eh. And some of the clients gusto bi-weekly. So, pag ganun na yung instance kasi, every week, talaga maririnig mo si client kung may issue siya. Every week, maririnig mo si client kung masaya siya. And may mga clients ako na ganun. Every week, tawa-tawa na lang kami kasi yung priority cases naman is handled well, or sabihin nila, no, we don't have any issues at all. Just go and proceed with the priority case we have. And it's looking good, and I think it's ready to be closed. Ganun yung minsan na sinasabi ni client kapag may recurring meetings kami. Pati ako pa, nafe-feel ko na there's an urgency for me to check yung cases before the meeting. So, parang, uy, ano pa ba yung kulang sa case na to? Ano pa ba yung kailangan kong ayusin? Kasi kailangan ko i-meet si client ng okay yung status ng cases. Kung hindi, lagot ako. So, yun na din yung pagiging notification mo to move forward dun sa mga task. Ayan. So, listen actively and document clearly. Yung escalation versus education, dapat clear on your end. Yung empathy, dapat laging meron ka. Tapos, wag kang robot. Kailangan talaga expressive ka on your thoughts and maparamdam mo kay client na gustong-gusto mo siyang tulungan. Kasi talagang yung loyalty niya sa'yo, over na. Tapos, be proactive din. And kung kaya mong i-avoid yung issue before it happens, go. Ayan. So going back to our sample scenario, yung nag-email si client na, hi, this is not working again, please fix it. Ano ba yung parang naisip niyong solution doon? Ano yung mga questions niyo kay client if yun yung narinig niyo? Just let me know sa Q&A section. Eto, may na-receive din ako. Yung empathy daw kasi yung pinakamahirap ituro sa technical support. Totoo yun. Kahit ako kahit may mga training ng about empathy, maririnig mo siya na parang madali siya. Pero once you're in the situation na frustrated yung kausap mo, ang hirap magtanong ng proper questions and ang hirap ipa-feel kay client na we are here. Kasi galit siya eh. Parang nagbibigay siya ng space between you and the client, 'di ba? Kaya kailangan talaga, kahit iwas siya na iwas sa'yo, umaalis siya, ayaw na niya mag-renew, just find a way. Kailangan mo mahanap yung certain word na sa tingin mo pag nabanggit mo yun, ay feeling ko heaven na kasi nakuha ko na ulit yung talaga yung empathy eh. They follow the procedures and tama naman yung process kaso they lack the empathy. Parang sobrang galing mo sa technicals pero di mo pa rin nakukuha yung loob ni client kasi wala kayong connection or wala kayong nabibuild na relationship. Kasi di ba pag friends tayo, meron tayong tinatawag na super close friends. May friends na acquaintance lang. Kasi yung super close friends, parang na-hit nila yung emotion natin na we can be
we can trust them, 'di ba? So kung hindi yung nafe-feel ni client towards us, kahit gaano tayo kagaling, hindi natin sila talaga makukuha for the long run. Siguro for current lang na may kailangan sila, pero for the long run, it will not work eh. And Grace, ano yung, ayan, so ask what part of the system exactly. Yeah, totoo. Tama yun. So, sa probing question, kailangan mo i-ask ano yung specific part ng system na hindi nag-work, which is sobrang tama. Kasi from there on, dun ka mag-research ano yung mga next steps para mapawork siya, di ba? At least clear, for example, sa book, at least clear yung page na kailangan mo i-fix. Hindi yung i-scan mo yung buong book, 100 pages, pero hindi mo alam kung alin doon yung i-fix. Tama yung sagot ni Grace. So, yun. At least, di ba, may naiintindihan talaga tayo sa probing, di ba? Ayan. And also, once na sumagot na sila, gamitin nyo na to, yung 5 steps na yan. Ayan. And also, na-experience nyo na ba yung nagsasalita si client, pero minsan lutang kayo, hindi nyo siya naiintindihan? Kasi minsan pag puyat kayo, kaya pag sobrang dami na nung task, parang pinagsasalita mo na lang si client, nagte-take note ka na, 'di ba? Pero kailangan kasi mapa-feel mo kay client na nire-reiterate mo kung ano yung sinasabi nila. Yun yung masasabi nila na nakikinig ka sa kanila. Pag kasi wala silang naririnig from you, parang walang communication, parang one-sided lang. Ayan. Then also, check mo din no, kung capable ka talaga sa issue ni client. Ayan. Yun yung pinakamahalaga din eh. Kaya ko ba? O ipapasa ko ba? Yun lang yung tanong eh. Ayan. So, for complex conversation naman, for example, sa mga interviews nyo, no, tandaan nyo na kapag pahirap yung interview, pahirap yung tanong, hindi ka lang nila ina-assess sa skills mo. Sine-check nila talaga kung kaya mong magstay ng kalmado under pressure. Kasi pag tinatanong ka, di ba, nang hindi mo alam, parang sobrang pressured ka. Parang sinasabi mo na, ano ba, ayaw ba talaga sa akin ni client? Nandun ka na sa point na yun usually eh. Pero hindi, ina-assess lang talaga nila kung kaya maging kalmado. Or ano yung mga gagawin mo in cases na ganyan na medyo hindi ka na confident, paano mo siya i-handle? Yan. So, paano pag tinanong ka ni client na how do you deal with difficult clients? Ano yung usual nyo sagot doon? Ayan. So, sobra kasing random yung pwedeng isagot doon, di ba? Pag handling difficult clients. Pero ang kailangan mo lang talagang gawin, magsabi ka ng clear na sagot mo. Kung kaya mo i-point or i-bullet yung sagot mo, like, for example, in handling difficult clients, I listen to them, i-bullet mo lang siya. And I stay calm and focused, tama, Riza? So, kung kaya mo siyang gawin na ganun, mas magiging clear kay interviewer yung gusto mong sabihin. Then second, i-acknowledge mo yung challenge na ready ka to handle those. At saka, kung may experience ka in handling them, just share it with them para alam nila na nagagawa mo siya in real life. And if not naman, magbigay ka na instances whether sa bahay, sa school, or anywhere na na-experience mo yon. And paano mo hinandle yung mga situation? Siguro yung mga family problems na na-endure mo or na-overcome mo. Yun yung mga i-share mo. It will really help. Kasi emotions na yung tinatakal doon eh. And you can offer a solution or process kung paano mo ni-resolve yung issue na yun kung meron man, diba? Step by step, bullet per bullet, kung gaano ka-clear mo siya, kayang i-express mo. Okay, so ang gusto nila, VA na may initiative, hindi VA na yes po, okay po, okay? Kailangan talaga nila yung may action. Pero 'di ba sabi ko nga, akala mo or iniisip natin gusto ng mga clients natin mabibilis tayo sa pag-deliver ng mga reports. Pero hindi eh. Kapag nagmamadali ka kasi, minsan sasabihin nila, don't rush this. I don't want it right now or I want it done on the proper timeline. So, mako-confuse ka, ano ba talaga yung gusto ni client? So, ang gusto lang talaga nila is you make them feel na sila lang yung client. Na sila lang yung inaasikaso mo. Kahit obvious naman na 2, 3, 4, 10 yung client mo. Pero kailangan maparamdam mo sila na sila lang yung client. Kung ano man yung mga sa tingin mo kailangan i-rush kasi magmumukha ka magaling, just make a timeline.
Just open your calendar, schedule mo lahat, and then make them feel na sila lang yung client mo para hindi ka rin ma-pressure on your end. Okay? So, on our next slide, ito pa yung mga secrets na kailangan natin gawin um, kung gusto mo magkaroon ng mga support XP or VA role. Yan. As mentioned, it's not about the speed. Client wants clarity. And sometimes yung fast answer, minsan yun yung wrong answer. So, mas maganda na yung slow tayo, pero correct. Pero if ever may urgency, di ba kailangan natin siyang sagutin agad. Kailangan accurate pa rin yung binibigay nating solution. Kailangan pinag-isipan siya. Hindi porke nag-snap siya sa isip mo na yun na paano kung may iba pa palang situation na nag-o-occur na hindi mo na ask kay client na may effect pala dun sa resolution na binigay mo. So, kailangan talaga correct and na-identify mo lahat ng possible issues or risk bago ka mag-provide ng solution. It's not about speed, it's about accuracy, it's about persistence kung paano mo solve yon, and it's about not giving up to the client, diba? And also, you think like a consultant. Kasi as a VA, hindi ka lang naman talaga support eh. Ikaw yung bridge ni client para maging peace of mind kanya, 'di ba? Para yung lahat ng problema ni client, ipapasa niya sa'yo, ikaw yung tutulong sa kanya mag-resolve, at siya, hayahay na lang. Doon kanya kasi binabayaran. So, a small miscommunication can cause a big frustration. Kaya kailangan talagang, kung kaya mo, every week kayo nag-meet ni client, daily kayo nag-meet ni client, just do it. Just communicate to them like a consultant. Okay? Yung red flags with international clients, eto naging issue ko rin to nung nagsisimula ako. Kasi first time ko na magkaroon ng night shift na job. So, hindi ko alam yung mga time zone. So, nagsend ako ng meeting invite. Yung calendar ko pala sa Outlook is naka-Philippine time. So, akala ko yung 2 p.m. 2 p.m. din kay client. EST si client Eastern. So, kailangan i-adjust ko ng 2 a.m. yung time ko sa Philippines para mag-match siya 2 p.m. Eastern ni client. Sobrang ma-frustrate si client kasi mini-message ko siya na ng pang madaling araw knowing na hapon niya kailangan yung meeting. Yun, naging issue ko yun. And also, yung mga slang language, kailangan mo din talaga siyang iwasan. Kasi may mga clients na sobrang formal, may mga ayaw silang words na nababanggit mo. So, yun. Yun lang naman yung talagang kailangan mo. Okay? So, for interviews naman, paano naman natin to apply? So, si client, ayaw nga nila ng fastest VA, pero gusto nila yung dependable na VA. Yung someone na masasabi niya confidently na, ito yung gagawin ko sa sitwasyon na binigay mo, and ipapaliwanag ko kung bakit. Kasi yung bakit, yun yung mahalaga eh. Kahit yan yung gagawin mo, kung hindi maganda yung motive mo kung bakit mo siya gagawin, hindi pa rin siya papasa kay client. Kailangan may why lagi bakit mo siya gagawin. Baka mamaya yung reason mo pala, ipapasama mo na yung kalagayan ni client, di ba? Ayan. So, yun, kailangan talaga mabigay mo yung mga why. And also, makuha mo rin yung mga whys ni client para tama yung communication niya. And also, lahat na nagsasabi ng, I'll try my best po. Hindi kasi siya confident pakinggan. So, mabait siya pakinggan, pero hindi siya confident pakinggan. So, mas maganda if instead na saying na I'll try my best, maging specific ka sa mga actions na kailangan mo gawin next time. For example, inutusan ka na kailangan yung report na to, may ganitong column, kailangan nakasort siya from alphabetical order. Huwag mo sabihin na I'll try my best po. Sabihin ko na I'll sort it out and I'll deliver it to you this day. Mas clear siya, mas alam ni client na willing ka to deliver. Diba? Okay, so I think mag to 2 p.m. na. We just have 5 minutes. May unting question lang ako bago yung next slide later after nung 2 p.m. break. So, yung dating na um, escalation. So, for example, sinabi ni client na, yung dating client ko kasi before, parang sinabi ni client na, I want to escalate this. Parang ganun. Ang naging reaction na niya afterwards,
I really thank you for everything because you are the best. So ano nga ba yung ginawa ko, 'di ba, para ma-convert yung escalation to being one of the best para kay client. And second, eh, bakit hindi ko iniiwan si client kahit toxic sila? Or bakit nag-stay pa rin si client with me kahit toxic na yung relationship namin? So, yan. Yan yung mga kailangan natin sagutin on our next slide. And, for example, yung dating, kung gagawin natin siyang funny meme. For example, yung dating, Hi, I would like to file a complaint. These are the issues that I have encountered. Pero ngayon ang sinasabi na sa'yo ni client, Hey, bestie, just checking in. Kumusta ka na? Parang ganun. So, paano mo ba, ano ba yung dapat mong gawin para maging ganun na yung reaction ni client towards you? Diba? So, meron ba dyan mga samples or overview on your head ng mga, ito yung gagawin ko para maging loyal na si client sa akin para hindi na siya umalis sa akin? And so siguro yung mga VA dyan, yun yung makakasagot dyan. Or yung mga matatagal na talagang nag-work din sa employer-employee relationship. And so Miss Glenna, Miss Bless, so if ever we could proceed na sa break para hindi maputol yung presentation ko later. Yeah, sure. Congratulations, everyone! So, please send your Gcash number dito sa ating Q&A tab kung saan kayo nag-send ng inyong ano to, mga sagot. So, dyan namin kukunin yung mga numbers. Okay? So, thank you so much and back to our presentation. Ayan, okay. So ito yung mga tanong ko kanina, 'di ba? Parang um paano ba move yung mga escalation natin to long-term client engagement or client long-term client engagement, yeah. So yun, on our next slide, ayan, makikita niyo kung paano nga ba. Yan. So turning complaints into client loyalty. Yan. So yung dati no, meron kaming client engagement na sobrang hindi na maganda yung nangyayari. So, ang nangyayari doon is, madami ng complaint si client. Usually kasi ang complaint talaga is about sa time eh. Yung time ng deliverables at saka yung paano inatake yung solution. Minsan, sobra-sobra yung estimated hours natin kapag nagbibigay tayo ng mga estimate kung paano i-resolve yung case. So, yun yung mga usual. Eh, ang issue lang naman is, paano natin i-address yon and paano natin sila mako-convert. So, ang ginawa namin, pinakinggan namin sila kung ano yung nire-raise nilang mga issue like yung delays and yung estimate ng hours. So, hinoon namin yung gaps, parang nag-acknowledge kami na yun yung mga um, issues na yon is kaya naman siyang magawa ng paraan. And then, afterwards, nagbigay kami ng constant update kay client regarding dun sa mga issues ng timelines para ma-address siya. And dun sa estimates, tama naman yung estimates. Kailangan lang siguro ng clear na detailed breakdown kung paano na na sum up yung estimate na yon. Kasi minsan akala natin ang laki, pero in real life, pag bin-breakdown mo siya, tama naman siya and tama siya sa level of effort. So, yung clarity talaga, kailangan mong ibigay para ma-feel ni client na um, hindi siya pinagkakaisahan sa oras niya and hindi siya nine-neglect kasi hindi ginagawa yung task na pinapagawa niya. Then yun, nung na-address na yun for constant updates and more detailed na updates, nag-renew na si client for another contract with us. Kasi na-feel na niya na kaya naman kami mapagkatiwalaan and it's just the communication na kailangan natin i-improve. Pero yung ginagawa natin, tama siya. At unlike, para yung sa timeline, syempre hindi siya tama. Kailangan lang talaga natin i-improve yun. Okay? So, yung isa pa na, isang key pa is yung pagbibigay natin ng message kay client. Kasi yung one single word na sinabi natin kay client, either i-break natin yung engagement kay client or i-renew ni client yung engagement niya with us. So, hindi siya about fixing the problem,
It's all about showing up kahit ayaw mo pumasok, kahit feeling mo sobrang dami mo na narinig na negatives, na complaint ni client, pero kailangan mo mag-show up eh. Yun yung trabaho mo. Yun yung bread and butter mo. So, kailangan ma-feel nila na ikaw yung go-to person nila para maging loyal sila sa'yo, para magstay sila sa'yo. Na kahit pagod ka na makinig ng mga issue sa buhay, kailangan mo talaga siyang pakinggan. Yun yung mafe-feel nila na, oh, this is the right person for me. Kaya niya akong pagtiyagaan. Kaya niya akong tulungan sa mga issues na ibibigay ko sa kanya. And then also, instead of making it fast, lagi mong isipin na make it right. Mas maganda na tama yung binibigay mong solusyon kaysa mabilis ka nga pero pabalik-balik kayo ni client ng communication hanggang sa ma-frustrate siya kasi hindi mo nakukuha kung ano yung gusto ni client. So, kailangan mo talaga mag-take time, sabihin mo kay client yung timeline mo, kung hanggang kailan mo i-investigate yung issue na sinasabi niya. And kailangan mo ma-reassure na tamang tao ka or tama yung knowledge na meron ka para i-resolve yung issue nila. Speed is always good, pero yung accuracy, yung pakikiramay or empathy is much better to win the client for the long run. Ayan. So, meron nga daw client na napaka-talkative sa isang topic, marami na daw nasasabi. So, halos wala na daw nagagawa para sa task. So, ang ginagawa na lang is pinapakinggan siya hanggang matapos. Kaso, ang tagal lang daw talaga matapos. Pero alam mo ba, mas ma-appreciate nila yan. Kasi, parang siguro out of all the things that they are doing, out of all the frustrations that they are facing daily, yung simpleng kausap lang or yung simpleng pakikinig lang natin yung pinaka magbibigay sa kanila ng calm sa isip nila. So, yung parang pag-shift mo sa kanya for a short period of time, mas ma-appreciate nila yun kaysa sa mga solution na binibigay mo towards. Yun. Kaso nga lang, afterwards, kailangan mo din i-maximize yung time mo para bigyan sila ng proper solution dun sa issue nila. Pero having that kind of relationship with the client, yung nagkukwento na sila sa'yo, sobrang maganda siya. May client, sorry. May ka-consultant ako before, parang naki-join lang ako kasi kailangan niya ng tulong dun sa case. Tapos nagulat ako, yung client niya, nag-open ng video, sobrang na nag-share na siya ng personal um, hanas niya sa buhay, like yung cat niya, yung anak niya, ganun na yung relationship na na-build niya. Ayun, so sobrang nakakatuwa lang to join na may mga ganun pala talagang instances. So, ayan, kung mabibuild niyo yun, for sure in the long run, may trabaho kayo and may mapaprovide kayong sahod para sa family niyo. And then, there are also tools na you can use para sa VA, like yung mga ClickUp. Kasi yung iba kasi may mga payment no? Tapos yung mga Notion, pero may mga free features naman na you can utilize for some basic and Google Sheet. Yan. So, yung magagamit niyo yun para matrack yung mga client issues or yung mga, kunwari, scheduled interviews nyo and ano yung kailangan nyo i-prepare before that day, use those. Pero sa akin, no, kung ayaw nyo magbayad, okay na siguro sa akin yung to-do ng phone natin plus yung calendar. Kasi kung free naman siya and then parang ma-acknowledge mo naman kung ano yung mga task mo and mare-remind ka din before the day. So, at least wala ka ng bayad at nasa phone mo na siya and na-organize mo pa yung task mo before your interview and or before yung task mo kay client. Yan. So, how do you handle your mental health and maintain your sanity when dealing with toxic and irate client? Knowing that we are working alone usually has very small circle of friends. What you do? What do you do? So, yun nga lang yung difference ng work natin, no? Kasi ako kasi, sa employer-employee relationship, though nabibigyan kami ng clients na kami nag-handle independently kasi IC yung tawag sa amin, individual contributor. And then, since nasa employee-employer kami, may mga people within the company na nag-go-to person ko. Pero thinking of, for example, sa SMM field, wala namang SMM for sure na madaming SMM dun sa employer-employee relationship ko, di ba? Siguro if you could connect dun sa mga groups or for example, dito sa VAME, may mga nagbibigay, di ba, ng training and sinasabi nila yung social media accounts nila. Just mention to them na, hi, I have participated to your training programs in vape, or you can
send mo yung link kung saan mo siya nakita. And then, ask questions. Kasi, pag na-receive naman nila yun, ma-appreciate nila na nakinig kay na ma-appreciate na-recall mo sila kasi may tinuro sila sa'yo. So, for sure, magre-reply sila dun sa atake mo na yun. And also, since expert sila on those matters, yung mental health mo is gagaan kasi may tutulong na sa'yo to resolve those issues. Hindi ka naman alone. Meron naman mga groups sa Facebook. Meron din naman dito sa VIM na mga trainings na pwede mo naman lapitan. Okay? And ano yung sign na it's time to let go? Actually, it depends upon the person. Kasi ako, sa totoo lang, whenever napapagod ako, I always say to myself na gusto ko na mag-resign. Not thinking of the good benefits that the company has, not thinking of the long-term relationship that I have with my current company. Basta pag napagod ako, I want to resign. Pero now, nung nandito na ako sa work from home job, as in simula first day ko, hindi pa ako nakapunta sa company namin. Kahit nasa Philippines lang siya. And also, ako yung nag-schedule ng sarili kong work. Then ko na-appreciate na it's not because of the salary, pero it's because of the um, pagiging comfortable mo sa job and yung binibigay niyang challenge sa'yo to improve. Kasi minsan sa una ang hirap kasi hindi ko alam kung ano yung system, for example. Pero nung nag-training ako dun sa system na yon and na-identify ko na, oh, ito lang pala yung tinatanong sa akin ng client. Ah, ito rin pala yun. Same lang din sa tanong ni client. Marirealize mo habang nag-upskill ka, ang dali lang pala ng trabaho. Siguro kailangan mo lang din ng proper training, no, para hindi ka mag-let go. And kung talagang wala ka ng ma-exhaust, talagang feeling mo, tinry mo na makipag-communicate, nag-upskill ka na for that certain job, and talagang yung mental health mo is hindi na talaga niya kaya. And yung comfortability mo is hindi na okay. Siguro it's time to let go. Pero kung i-exhaust mo siya and nag-improve ka, I think it's not that the right time to let go kasi nakakaya mo pa yung challenges eh. And also pag bored ka na kasi kaya mo na lahat, you can do something else or stay with your job and add another if possible. So yun lang yung mga instances kung kailan ka dapat mag-let go. Okay? For me yun lang. Pero if ever you have other thoughts, aside from scaling up, uh, just feel free to let us know para ma-share ko din sa kanila yung thoughts mo. Okay? And then, yung minimension ko kanina about sa rejection, 'di ba? Parang um, minsan nafe-feel natin na ghosted tayo. Tama ba? Parang nag-apply tayo, yan. Nag-ghost tayo kasi hindi na nag-reply sa atin si client. Tandaan mo na talagang just like hindi natin na gustong i-ghost yung mga frustrated client. Huwag din natin i-ghost yung sarili natin kapag nare-reject tayo sa application. Parang porke na-reject tayo, wala na, hindi na tayo mag-move forward. Huwag ganon. Huwag may ghost yung sarili mo para sa opportunity na pinapangarap mo. I-take notes mo kung ano yung nag-cause ng rejection mo. Mag-reflect ka, mag-improve ka kung kailangan talaga ng training or kumausap ka ng mga taong nandun na. Kasi mami-mirror mo eh. Mami-mirror mo yung sarili mo na, ganun pala yung ginagawa nila. Madali lang pala. Kaya ko pala. Magre-reflect ka eh. Then some of the best client relationship starts with rough impression. Rough first impression. So same din sa interview. Minsan sa unang interview pwede pa. Pero after 6 months, pwede ka pa naman na mag-apply eh. May ganun namang rule. So mas maganda, 'di ba, na at saka sabi nga ni Don, talk to the right person. Kasi yun yung magbibigay sa ng clarity. Hindi ka mako-confused kapag nasa tamang tao ka. Na-experience na niya yun, pinagdaanan na niya. So alam niya kung paano mag-move forward para makapasok ka din. Okay? Pero kung sanay ka na sa pagiging marites sa work, kaka-chat, or pag multitask habang umiiyak internally,
or nagsisend ka ng mga videos sa, for example, SMM ka, nagpo-post ko ng mga videos kahit lutang ka na, may future ka sa pagiging VA world. Kasi ibig sabihin, kahit anong disadvantage, kahit anong pagiging uncomfortable na meron ka during your experiences, kaya mo siya lahat i-handle kasi nagstay ka pa din dun eh. Kasi tuloy-tuloy pa din yung ginagawa mo. And sa VA, kailangan kahit uncomfortable ka na, kahit hindi ka na sure, kailangan mo lang pag-aralan at kailangan mo lang i-move forward yung sarili mo. Kailangan mo iangat yung sarili mo kasi independent ka dito eh. And you will find other people para i-support you. Para i-support ka. Okay? And also, yung support experience, yun kasi yung secret weapon mo eh. You're not just a VA, you're a problem solver, you're a peacekeeper, and a part-time therapist into one role. So, grabe yung nabibigay ng customer support sa client, no? Sobrang pinapakal mo kasi dapat yung mind ng client mo. Kasi dapat ikaw yung sumasalo ng problema na expertise mo naman. So, madali lang siya para i-resolve mo. So, yun. And ito na yung paano natin malaleverage yung support experience natin para makakuha tayo ng isang VA role. So, on the next slide po, Miss Lena. Ayan. So, ito lang na mga apat na to yung summary kung paano natin malaleverage yung support experience natin para sa VA role. So, sabi ko nga, support experience is a VA superpower. Kasi kahit anong mangyari, nakikipag-usap ka sa client, nag-apply ka sa client, so parang nagko-customer support ka talaga. So you handle client complaints, you solve their issues, so you already have the client trust experience. So yun yung most in-demand na VA skill. Paano mo makukuha yung trust ng kliyente mo? And through customer support, through practicing customer support, makukuha mo siya. Kasi alam mo kung paano makipag-communicate. Alam mo kung paano kunin yung kiliti ng client mo. Di ba? Ayan. So, for VA roles, kailangan yung mga support experience sa mga roles na to, executive assistant, kasi nakikipag-usap ka talaga. Customer success, usually sila yung mga nag-handle ng customer engagements talaga. CRM support, customer relationship management support, and yung mga operations VA. Ayan. Usually sila talaga yung direct to the client kasi makipag-usap. Ayan, yun yung mga pwede nyo apply. Though mas madami pa na pwede and makikita nyo naman yun sa description nyo eh. So ano ba yung mga pwede nyo ilagay sa resume? First, pinakamahalaga is nakapag-handle na kayo ng escalated client concerns. Kasi yun yung usual climax sa customer support. Kapag na-overcome mo yung escalation, sobrang big deal na yan for the clients. Kasi marunong ka na mag-handle ng irate clients. And yung next is yung client, yung you have created a client-facing documentation. Usually, di ba, sabi ko nga, kapag may client handling ka kasi kailangan mo i-took notes lahat ng mga nangyayari. So, if documented yung mga client-facing engagement mo, mas maganda. Mas makakatulong siya para sa experience or sa journey mo. And lastly, you have maintained a CRM hygiene and track issues. So may list ka talaga, marunong ka talaga mag-list ng mga issues ni client and alam mo kung paano i-update yung mga status nun and paano papakita kay client na ito na yung mga next steps. So kung yun, nagagawa mo na yun, you can add it up sa resume mo para makuha ka din. Ayan. And so, kung nagawa mo na yung mga technicals na yan, yung last one is tell stories in interviews. Before, before kasi parang may nakausap ako na someone from other company on how he handled yung interview niya. And he mentioned na halos hindi nga ako natanong ni client eh. Halos nagkwentuhan lang kami tungkol sa experience ko. And yun yung maganda kasi parang nakuha mo na yung interest ni client na hindi na niya kailangan tanungin pa kung ano yung kakayanan mo. Kasi through your kwento, through your stories, okay na. Sige, pasado ka na. Ayun, nandun na siya sa job na yun, sa company na yun, na in-aspire din niya. So yun, sobrang halaga na mag-tell ka ng stories na related sa pangangailangan ni client hindi yung talagang hobbies mo lang. So pwede mo isingit-singit yun, pero yung kailangan ni client na stories, yun yung kailangan mo ibigay sa kanya. Para hindi sayang din yung time niya during the interview.
So kung upset siya, paano mo siya i-turn around, and also paano mo ma-ensure na nakaka-stand out yung mga kwentos mo. Ayan. So hindi kailangan na perfect yung interviews, and also when you are rejected, you should always know na kung paano mag-bounce back para pag nasabihan ka ng we choose someone else, or the client ghosted you after an interview, alam mo na hindi siya offensive. Alam mo na it's not always no about your skills, pero it's just that there is something that you need to improve on how you delivered your story. Are you confident enough in delivering those? Or is there something lacking on your delivery? So, yun lang yung mga kailangan mo i-prioritize during the interview. And lastly, you need to make the client feel you are capable. You are also coachable, and you are the very kalmado kind of VA. So that turns the interviews into offer. Okay? Kailangan talaga capable ka. Ayan. So I think I'm almost done with the slides. So Miss Glenna, is it okay for us to have the next slide? Para yan, while waiting, always remember na hindi mo kailangan maging expert agad. You just need to show up, show that you care, and you always show yung effort mo. Kahit i-ghost ka ng client minsan, laban lang. And it usually happens because when you learn how to resolve client problems, you are no longer just applying for jobs. You are building their trust, and your trust is the totoong pera, or the real currency. So, sobrang importante yon. And also, thank you so much for joining. But please, I really appreciate if you also drop your question in the Q&A chat box. Don't worry if it is simple, because I've been in your place before. I yeah, I really always chat some simple questions na sa tingin ko simple lang, pero it really help the people also listening as well. Okay? So, kung may question kayo, feel free to drop it in the Q&A button. And, ayan. Kung na-send na nila kanina hapon na. Okay. Ayan, so if wala na, thank you so much for joining, and you're not just learning how to fix things, you're learning how to become the calm in the storm, and that's what makes client trust you and pay you. So if you have questions, feel free to contact me in my social media accounts. Mas active ako sa Shemedit Facebook account ko. Yan. Sa Facebook. Na-share ba yun dito sa slide, yung account mo? Wala. Meron po yan sa ilalim lang, maliit. Okay. Nakita naman siguro nila yun. Wait lang, i-share ulit na. Okay. Nasa ilalim. Ayan. So, ayan guys, sinend ko na yung attendance link natin. So, kindly fill that out. So, ayun. Ang Instagram niya ay she made it _. And then, Yeah. Facebook, she made it. Mm. TikTok, she made it as well. Lahat she made it. Okay. Yeah, she made it YouTube lahat. lang. Sheila May Santillas. So, Ayan, yung logo ko ka-color ng template natin, so hindi naman kayo mahihirapan. oo. So, screenshot niyo na yan para kung sakaling meron kayong questions, ay maisend na sa kanya. Ayan. Okay, so let's wrap it up now. So, I'm going to send our social media here sa ating uh, chat box. So, kindly follow, subscribe, and share. We have Instagram, YouTube, Work at Home by Vane, Facebook, and then meron tayo sa TikTok. Kung meron kayong mga hinahanap na mga products, meron, ipapromote ko na meron TikTok shop si Game. Okay? So, sa mga magdadirect sa inyo sa Telegram na custom yon. Lalo't kung nanghihingi sa inyo ng pera, wala po kami. Kami pa ang bibigay ng papremyo. Okay? Kasi nandito tayo para mag-work. So, hindi yung para ikaw pa yung magbibigay ng pera sa kanila. Okay? So, sa Yeah. mga gustong sumama sa picture taking, taas na ang kamay at ipapromote ko kayo